Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ng bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa lahat ng mga nakikinig dito sa Pinoy Creepy Tales channel na katulad ko, lalong-lalo na kay narrator Boss Giancarlo, na kahit abala sa kanyang trabaho ay nakakapagbigay pa din ng paraan para makapagbahagi ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan para sa ating lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andoy mula sa isang bayan sa Davao. At nais ko lamang pong ibahagi ang aking personal na karanasan na magpasa hanggang ngayon ay nagbibigay pa din ng kilabot sa aking buong pagkatao. Ito po ay nangyari taong 1998 sa aming lugar at ako ay nasa 8 gulang na at bukas na ang aking kaisipan sa mga katatakutan o kababalaghan. Ang lugar namin ay masasabi kong malayo sa kabihasnan, lalong-lalo na nung mga taong aking nabanggit na talaga namang 5:00 pa lamang ng hapon ay nagsisipasukan na ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. At kami ng mga kaibigan ko na sina Elmo at Japoy, na likas na sabik sa mga pagbubalakbol, ay hindi alintana ang oras o kahit na abutan pa kami ng dilim sa lansangan. Isang araw ay napag-usapan at napagpasyahan naming manghuli ng mga gagamba sa kakahuyan para amin itong magamit pang pusta sa mga sugarol at maibenta ang iba pang mahuhuli naming mga gagamba. Sumapit ang itinakdang araw na kami ay manghuhuli ng mga gagambang 3 magkakaibigan at tandang-tanda ko pa na eksaktong 5:00 na yun ng hapon. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang panghuhuli ng gagamba ay tuwing pagsapit ng gabi dahil kapag madilim na ang paligid ay tsaka sila mga nagsisilabasan o ang sabi nila ay mas madali daw kasing makita ang mga sapot na ginagawa ng mga gagamba. Nagkita-kita kami sa kanto ng aming sitio at agad din na nagtungo sa kakahuyan kung saan kami manghuhuling 3 at ang tanging mga dala lang namin ay flashlight na debaterya, tubig na nasa botelya at ang lalagyanan ng posporo kung saan ay doon namin ilalagak ang aming mga mahuhuli. Pagdating namin sa kakahuyan ay mabilis ding lumubog ang araw at tuluyan ng nagdilim ang buong kapaligiran na talaga namang aming hinihintay upang mas mapadali ang aming gagawing panghuhuli. Tutok na tutok ang mga atensyon at mga mata namin sa mga talahib, sanga, at kung ano-ano pa na nagbabaka sakaling makakita ng mga gagamba. Pero sa totoo lang ay medyo nakakarami na din naman kami ng aming mga nahuli. Hanggang sa hindi namin napansin na napasuong na kaming 3 magkakaibigan sa pinakasentro ng kakahuyan at hindi na namin namalayan ang paglipas ng bawat oras. Habang abala kaming 3 sa paghahanap ng gagamba, ay napansin ko na may inaaninagan ang kaibigan kong si Japoy sa bandang unahan kung saan kami mga nakatayo at marahan nitong tinawag ang pangalan namin ni Elmo. Dahilan para mapatigil kami sa paghahanap ng mga sapot ng gagamba. Nung hindi nagsalita si Japoy, ay sinundan ko na lamang ng aking mga mata ang lugar na kanyang tinitignan. At doon ay napakunot ako ng aking noo dahil sa may nakita akong liwanag ng apoy. Apoy na tila ba nanggagaling sa isang sulo. Sa mga
taga-probinsya. Alam nyo naman po siguro ang tinutukoy kong sulo. Ito yung kahoy na minsan ay may dahon ng saging sa dulo o di kaya naman ay tela at sinisindihan. Sa labis na kuryosidad ay tinahak naming tatlo ang liwanag na aming mga nakikita upang malaman kung ano ang pinagmumulan niyon o kung sino ang may dala ng sulong aming nakikita. Nang marating namin ang kinaroroonan nito ay malayo-layo pa lamang nang makita namin ang isang babaeng may hawak noong sulo. Pinagmamasdan lang namin kung ano ang gagawin nito at halos mapanganga kaming tatlo nang bigla itong maghubad ng kanyang mga saplot sa katawan. Hindi kami nakaramdam ng makamundong pagnanasa o ano paman, kundi ang naramdaman namin ay labis na takot at hilakbot nung mga sandaling yun dahil sa may pakiwari na kami kung anong klaseng nilalang ang nakikita naming magkakaibigan ng mga oras na yun. Pagkatanggal ng mga saplot ng naturang babae, ay doon din namin napansin ang botelyang dala nito na halos ipangligo na nito sa buo niyang katawan. Ang agad naming ginawa ay pinatay ang flashlight na mga dala namin at nagtago sa mayayabong na mga talahib at kapwa mga nakasilip sa naturang babae. Habang patuloy nitong inilalagay ang nakalagay sa botelya na sa pakiramdam ko ay lana o langis ng mga aswang, ay umatungal din ito ng makapanindig balahibong tunog na halos lahat yata ng mga balahibo at buhok sa mga katawan naming tatlo ni Japoy at Elmo ay nagsitayuan. Dahil sa sulo na dala nito na nakalagay sa isang tabi, ay kitang-kita namin ang pagkatulis-tulis ng kanyang mga kuko, ang paglitaw ng mga itim at napakalalaking pakpak nito sa kanyang likuran, kasabay ng unti-unting paghiwalay ng kanyang itaas na parte sa ibabang parte ng kanyang katawan. Yung pagkakapunit ng mga balat nito ay nakakapandiri na kahit hindi ako yung nasa sitwasyon na yun, ay mababatid kong napakasakit nito. Magasgas nga lang ang iyong balat ng kakaunti ay sobrang sakit na eh. Ano pa kaya yung nahiwa ang buong balat ng iyong baywang, diba? Yung takot namin nun ay may kahalong pandidiri at kasabay ng unti-unting paghihiwalay ng kanyang mga katawan, ay umaalingasaw din ang napakabahong amoy na kahit na nasa medyo may kalayuan kami, ay abot pa din ang malansa at yung nakakarimarim na amoy na yun. Nung tuluyan nang humiwalay ang itaas na katawan nito at lumipad ay dumapo muna ito sa may sanga ng isang malaking puno na tila ba nagpahinga saglit. Kasama ng liwanag ng buwan ay kitang-kita namin ang mga ngipin nito na maihahalin tulad mo sa isang mabangis na hayop. Habang nakadapo ito sa isang sanga, ay pumapagaspas din ang mga pakpak nito upang magsigalawan ang mga puno, halaman at mga damo sa buong paligid, na pati ang sulo na kaninang nakasindi ay namatay na din. Nagkataon lang na matataas ang mga talahib na pinagtataguan naming tatlo, kaya kahit hinahangin ay hindi pa din kami nito nakikita. At pagkalipas lamang ng ilang sandali ay walang ano-ano nang napakabilis itong pumailan lang sa himpapawid na para bang napakagaan lamang nito. Hindi pa din kami mga nakakakilos o nakakapagsalita man lang dahil sa takot, kaba at labis na pagkalito. Hindi namin malaman kung tatakbo kami papauwi o maghihintay hanggang sa sumapit ang liwanag. Pero dahil sa takot ay hindi namin kakayanin na muli pa itong makita o masilayan man lang. At mabilis pa sa isang iglap ay nagsitakbuhan na kaming tatlo papalabas ng kakahuyan. Pero hindi pa man namin nararating ang kalahati ay naririnig na namin na may pumapagaspas sa itaas namin na
tila ba mabilis ding nakasunod sa ginagawa naming pagtakbo. At kahit na hindi namin ito tignan o lingunin, ay pare-pareho naming alam na tatlong ito na ito yung manananggal na nakita namin kani-kanina lang. Ang hindi lang namin lubos na maisip ay inakala naming lumipad na ito papalayo, pero laking pagkakamali namin dahil nga habang tumatakbo kami ay nasa itaas na namin ito at nakasunod. Batid ko na hindi ito makababa ng husto o hindi kami nito madagit dahil sa mga punong nagsisilbing pananggalang naming magkakaibigan na ipinagpapasalamat ko naman. At nang tuluyan na kaming nakalabas ng kakahuyan, ay buong lakas kaming nagsigawan at mga humingi ng tulong. Hindi na namin alintana kung may makakarinig ba sa amin o wala, basta ang mahalaga ay makagawa kami ng ingay at nagbabaka sakaling lubayan kami nito sa paghabol. Hanggang sa nakarinig na kami ng mga kahulan ng mga aso na palatandaang malapit na kami sa mga kabahayan. Hindi kami mga nagsitigil sa pagtakbo hanggang sa marating namin ang bukana ng aming sityo na sa kabutihang palad ay may mangilan-gilang mga kalalakihan ang nakatambay at agad kaming sinalubong ng mga ito. Pagka-uwi sa kanya-kanya naming bahay ay nakagalitan pa ako ng aking mga magulang na dahil daw sa katigasan ng aming mga ulo kaya namin naranasan ang katatakutang iyon, na kung pumipirmi na lamang daw sana kami sa aming mga bahay ay hindi namin mararanasan ang habulin ng isang mabalasik at nakakatakot na manananggal. Naniniwala naman ang aking pamilya sa aming naranasan dahil hindi naman nalingid sa kaalaman sa aming lugar ang mga ganitong tagpo. Mula noon magpasa hanggang ngayon ay hindi na ako nagpapaabot ng dilim sa kalsada, maliban na lang kung may masasakyan ako o maraming kasamang maglakad papauwi. Dahil sa ayoko nang habulin pa ng aswang, manananggal o kahit pa na aso. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. So yan po, magandang araw mga Creepy Tales. Bago po natin tuluyan tapusin ang video na ito ay isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Tulad po ng dati, babanggitin na lang namin ang inyong mga pangalan. Umpisa na po natin. Shoutout po to these following people. Hello po kay Boss Dongyu, kay Miss Eva Soledad, na pinapa-shoutout ang buong pamilya niya na palagi daw nakikinig, ang Soledad family sa Imus, Cavite. Kaya maraming salamat po sa inyo, Miss Eva Soledad, and sa Soledad family ng Imus, Cavite sa suporta, tiwala at pagtangkilik nyo po dito sa Pinoy Creepy Tales channel. Maraming salamat po. Sana wag kayong magsawang makinig ng mga kwentong ibinabahagi natin dito. At mag-iingat po kayo palagi and God bless you po. Ayan, binabati ko rin po si Miss Mary Asilar, si Boss Pedro Tampos, si Miss Teresita Saironi, si Miss Ellie Gonzalez, si Miss John Sil Alviola. Kamusta na po kayo? Ayan, hello din po kay Miss Marichelle de Guzman, kay Miss Tessie Bautista na nakikinig din sa mga kwento natin. Hello din po syempre kay Miss Jude's Evening Star, kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Boss Jamer Bellarmino ng Hong Kong, kay Miss Florita Peros, kay Miss Christine Olson na isa nating avid listener dito sa Pinoy Creepy Tales channel. Maraming salamat po Miss Christine Olson at mag-iingat po kayo palagi dyan sa Sweden. Ayan, binabati ko rin po syempre si Miss Gresilda Ebasitas, si Miss Maria Fumoto ng Osaka, Japan, nakasamang nakikinig ang kanyang auntie and cousin. Maraming salamat po sa inyo. Yan, binabati ko rin po syempre si Boss Arion Chris Ranke, si Miss Sarah King, si Boss Sherwin 12 Saragosa. Ayan, sabi niya nakikinig daw siya ngayon habang nasa biyahe. Ingat po kayo Boss Sherwin 12 Saragosa sa biyahe.
And thank you po sa suporta at pakikinig nyo dito sa PCT channel. Ayan, binabati ko rin po syempre si Boss Lawrence Salianto. Kamusta na kayo, boss? Salamat po at hindi nyo nakakalimutan na makinig sa mga kwento natin o hindi nyo nakakalimutan suportahan itong PCT channel. Salamat po, Sir Lawrence Lianto. Ayan, binabati ko rin po syempre si Miss Marites Guevara, si Boss Jamer Belarmino ng Hong Kong, kay Boss Kitchen Project, maraming salamat po sa inyo. Shoutout din po kay Miss Anlin 30, kay Miss Teresita Saironi, kay Miss Secret Love and Life Confessions na isang Tagalog love story channel. Kung gusto nyo magpahinga sa mga kwentong katatakutan, punta lang po kayo sa Secret Love and Life Confessions. Pwede rin kayo magbahagi ng mga mga experiences nyo sa buhay o sa buhay pag-ibig kung meron man. Ayan, binabati ko rin po syempre si Miss Christy Horm, si Boss Creepy Shinigami, napakalupit nito. Isang Tagalog animated channel po. Nakalink po yung channel niya sa description box, Creepy Shinigami. Sana masuportahan nyo yung mga kwento, yung mga naibabahagi niyang video sa channel niya. Napakalupit po niyan, mag-subscribe po kayo. Huwag niyo po kong kalimutan na suportahan sila. Yan, binabati ko rin po syempre si Miss Carmelita Mabanag, si Miss Janet Verga, si Miss Iris Tachibana, si Miss Ophelia Yasin, si Miss Sarah King, si Miss Mary Asilor. Maraming salamat po. Ayan, binabati ko rin po syempre si Boss Born Loner na sumagot sa isang tanong, sa tanong ni Miss Jude's Evening Star, kung bakit daw nakahubad o nakahubot-hubad ang mga aswang. Ang sagot ni Sir Boss Born Loner, kaya daw nakahubad ang mga aswang ay dahil una, nagpapahid sila ng langis sa buong katawan. Ikalawa, hindi makakasagabal ang damit sa pagpapalit ng anyo. At ikatlo, maghuhugas na lang sila ng katawan na may bahid ng dugo ng mga biktima nang hindi na kailangan maglaban ng damit na duguan. May point. Yun, maraming salamat po sa sagot, Sir Boss Born Loner. Ngayon may idea na ako kung bakit sila lagi nakahubad. Ayan, hello din po kay Miss Nena Castro Black, kay Boss Kambal ni Red Rosal na monetize na daw ang isa niyang channel. Congrats po sa inyo. At salamat po, hindi nyo pa rin nakakalimutan makinig dito sa PCT channel. Ayan, binabati ko rin po syempre si Miss Miss Kristan Ali, si si Boss Beltran Danen Jr., si Miss Blue Rose, si Miss Louisiana Gutter Girl, si Boss Olvitare at si Miss Ana Francisco. Ayan, maraming salamat po. At sa mga patuloy po na nakikinig, tumatangkilik, naghihintay sa mga kwentong ibinabahagi natin, maraming salamat po. Sa mga magsasubscribe pa lang, huwag niyong kalimutan na i-share at i-like itong video natin. At maraming salamat po sa inyo lahat, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating OFW na nasa iba't ibang panig ng ating mundo. Mag-iingat po kayo palagi hanggang sa susunod po na kwentuhan, takutan at kababalaghan, mga ka-creepy tales, and God bless you all po. Ayan. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!